ayaw silang i-call out because baka matalo sila sa election at hindi sila endorso. Lagi na lang ba, every single time na pag may election tayo, magmamanikluhod tayo, hahalik tayo sa mga kamay nila. Pero diba, sumunod naman tayo sa patakaran. Pag tayo, nag-arali tayo, ang bait na nga natin kumukuha tayo lagi ng permit. O, di ba? Nakikipag-coordinate tayo sa police para meron traffic plan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-youthi. Welcome back, tuloy na naman po dito sa ating regular show. Para sa ating mga baguhan, ang atin po ginagawa dito sa Youthi, tayo po ay nanonood usually ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons. But for this episode, ito ay quite special, but it involves a kind of religion, of course, no? And it's always interesting when we talk about politics sa Pilipinas dahil sa maraming pagkakataon, ang politik at ang reliyon, minsan parang nagme-merge, parang may overlap po yung dalawa. And sa ating episode ngayon, siguro naman po, alam nyo na po, nasa balita naman po, lalong-lalo na yun sa mga taga Metro Manila ay napirwisyo. Ayan, marami po ang nagagalit dahil nagkaroon ng malawakang parang kilos protesta or let's say parang prayer rally, po, ang simbahan po ng Iglesia ni Cristo. Nagkaroon ng parang pagpupulong siguro, along sa EDSA. Syempre, alam naman po natin, ang EDSA po ang pinaka-busy na highway po sa ating bansa. Ang dami pong mga motorista, mga estudyante, mga trabahador ang nagreklamo dahil nga sila ay naabala sa kanilang mga ginagawa. But I'll be very honest with you mga ka-youth, hindi po ako ganun ka-well-versed sa nangyayari sa politika sa bansa. Well, dahil po siguro sa aking edad na rin at ang dami na rin po siguro ng mga responsibilities na kinakailangan kong gawin, kaya wala na po talaga akong effort na at saka time na binibigay po sa politika. Pero dahil ito po ay sinend sa atin via Facebook and it is of course related with topics on religion, Iglesia ni Cristo, so atin po itong bibigyan ng reaksyon. And sa akin pong background sa pag-aanalisa, well, ako po ay nakapag-aral ng batas. Ako po ay dating political science professor. Ako rin ay dating university debater at representante ng Pilipinas sa dalawang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-U3, alam niyo po yan, hindi po ako member ng INC. So isa lamang po ako hamak na video reactor. So ang atin pong i-feature syempre, ang video na recorded ni Christian Esguerra around 2 days ago lang, So, bagong-bago po ito at syempre sa topic nga po ng politika and I believe it will also include Senator Marcoleta, ayan, and the INC. Let's go. Let's talk about the process, no? Kunwari, makasuhan na ng plunder itong si Rodante Marcoleta. What comes next? Marami pa naman siya mga remedyo mga kababayan, wag naman tayong abogado yan una, pwede naman siya mag-motion for quash warrant, di ba? Pangalawa, just because kakasuhan naman siya ng plunder ng ombudsman doesn't mean that the Sandigan Bayan will issue warrant of arrest. Tandaan natin po pagkakaso ng ombudsman, meron tayong hukuman. Sa hukuman, 3 po ang judges dyan. I-determine po nila yung propriety of issuing warrant of arrest. Paano po nag-i-issue ng warrant of arrest? Basta-basta ba yun? Ano ba yan? Automatic ba? Pag kinasuhan, mag-i-issue na ng warrant of arrest ang korte? Hindi. Ang korte, required under our laws and our constitution to personally examine the witnesses, the evidence before them. So ano yung mga ebidensya na isinumite? Personally, kailangan na examine niya, titignan nila kung sufficient, may probable cause to issue a warrant. So, ibig sabihin, 3 yan, pag-aaralan muna nila at check nila kung kailangan mag-trial. So, kung maraming instances na akong nakita na yung korte, hindi nag-issue ng warrant. So, ibig sabihin, kahit kinasuhan ng piskalya, tingin ng korte, sasayangan mo yung oras ito ng taong ito, tapos unfairly, isasubject mo siya to trial, wala ka namang ebidensya. So, hindi nag-issue ng warrant. Dismiss on the spot ng korte. So, meron pang safeguard and layer dyan, no? At again, bakit ayaw nyo mag-trial si Rodante Marcoleta? Ano ang justification ng kahit na sino? Natatanungin ko, kahit na kapatid natin si Iglesia ni Cristo or supporter lang ni Marcoleta, ano ang justification bakit hindi siya dapat mag-trial? Siya ang nagsabing kinuha niya 75 million pesos, hindi niya dineclare sa SALN niya, sa SOSE niya, hindi nagmamatch sa SALN niya, tapos ni-receive niya nung congressman siya. Diba? The facts are clear. Why is it that he is not supposed to be held into account? I really don't understand. Ang unang nakikita ko lang lagi is yung whataboutism, di ba? Bakit yung sa flood control? Sabi ko nga po kilala niyo naman po ako
Kung meron po kayong ebidensya, bigay niyo po sa akin, no? Kung sino man 'yan, sino mang congressman 'yan, Speaker of the House man 'yan, kung sino man. Pakita niyo sa akin yung ebidensya, pag nakulit na ninyo yung ebidensya at papasatigin natin, ako magfa-file. Samahan ko kayo, ako mag-aabogado sa inyo. 'Di ba? Lahat ng kurakot dapat managot. At kasama si Marcoleta dyan, kasi siya mismo nagsabi, 75 million pesos kinuha niya nung siya ay congressman na hindi pa siya kandidato at yan ay in violation of the Anti-Plunder Act. Kailangan niyang harapin itong kaso na ito dahil ang ebidensya ng gamit. Kaya nga sabi ng ombudsman, parang hindi sila nahirapan sa pagkalat ng ebidensya dahil yung mismong si Marcoleta yung pinanggalingan ng mga ebidensya laban sa kanya. Minsan napapaisip ako, no? Kasi matalinong tao ito supposedly si Senator Marcoleta Katangahan ba yung ginawa niya? Well, sabi ko, hindi ko sure. Pasensya na kung natatalinuhan ako kasi ilang beses ko na nakita si Rodante Marcoleta na kung ano-ano yung mga sinasabi. No? Para sa Hindi, pero alam natin, sobrang brilliant po niyan, di ba? Talagang sa larangan ninyo, pinakamataas yung tingin dyan, hindi ba? Pinakamataas daw yung tingin, no? Sa akin kasi, diba, parang nakita ko na yan. Wala raw bang West Philippine Sea? Ang nilaw-nilaw na West Philippine Sea sa 2016 arbitral ruling. Diba? Ang sabi ni Rodante Marcoleta, may pagka nawala ba yung mga tao dito? Wala nang quorum? Wala na kayong tao dito Wala nang quorum. Diba? Ang daming mga instances na hindi ko maintindihan Yung invento niya na paratang sa ABS-CBN. Pasensya na, pinag-aralan ko lahat yung ABS-CBN. Meron niyang tax clearance, no? 17 billion ang binayaran niya na total worth of taxes noong may prangkisa pa yan. Meron niyang labor clearance, no? Lahat ng mga paratang niya naisagot na maayos, pero hindi pa pinigilan pa nila yung prangkisa ng ABS-CBN. So, kung natatalinuhan ba ako sa kanya, hindi ako sure kasi either deliberately sinungaling or talagang hindi matalino. Yun yung aking tingin dito kay Rodante Marcoleta. Pero in this particular instance, yung nag-legal contortion ka at graduate ka na plunder na ang kaso mo, parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng novelty in our profession. No? In providing your defense in a way lesser crime, graduate ng plunder yung kaso mo. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito at least, and siguro naman, limited naman ang aking practice of law, no? More than just a decade. And in my more than just a decade of practice, grabe na yung perjury, graduate ng plunder, yung disqualification, biglang naging non-bailable, most atrocious crime of corruption. No? Ngayon lang ako nakakita, very unique itong kaso ni Rodante Marcoleta. Kung sasabihin mong matalino yon, hindi ako sure. May tawag dyan that escalated quickly. Tapos na pa, no? Nagpapasok, kumbaga, nagko-converge na iba't ibang mga political interest niya sa rally na yan, di ba? Nagpakita na itong isa pang ipokrito na si Alan Peter Cayetano. Nagpunta na rin dyan itong si Congressman Leandro Libiste. No? Na meron din kinakaharap na matinding issue doon sa kanyang solar projects, hindi ba? So, Really? nagko-converge Pero, where do you see this heading? Okay, before we continue, pasensya na po mga kaibigan. Ito pong speaker ngayon, hindi ko po siya kilala. No? So please comment below kung sino po siya. Pero just on the idea of plunder, plunder is, yung pagpapayaman, ill-gotten wealth. And it is committed by, by a public officer. And please correct me if I'm wrong, I'm not too sure. More than 75 million or more than 50 million, no? Paki-comment na lang po dyan sa baba. Pero here, what this lawyer is saying is yung mga remedies na pwede pang gawin. And sinasabi niya rin na yung proseso ng pag-aresto sa kanya ay hindi agad-agad. Marami pang legal remedies. Pero what I understand here so far is dahil sa mga sinasabi rin ni Senator Marcoleta, kumbaga mas napapahamak siya sa kanyang mga own na mga sinabi. At nakita ko rin nga po pala dito po sa title ng video na ito, takot ba ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo? So I think later on, baka i-discuss na yung sinasabi nga na rally. Dahil first, Marcoleta is also a member ng INC, mga ka-youth. That's what I know. And siya rin po, kung di ako nagkakamali, ay supporter ng Duterte family. So I'm assuming also supporter ni Vice President Sara Duterte. So in line din po kaya itong mga sinasabi na political quote-unquote attack sa kanya dahil siya ay supporter or dahil magiging important din siya na puwersa sa pag-handle ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga ka-youth? Well, una, ang lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan nung nilaunch namin yung Bantay Senado, tatlong bagay naman ang gusto nitong mga ito Una, gusto tayong lansihin.
no? Lalansihin tayo, gusto tayong ma-divert sa attention. Tandaan natin, nung na-elect yan si Alan Peter Cayetano, ang konteksto is 285 ang nagbobotohan at bumuboto sa Kamara at ultimately bumoto sa Kamara para ma-impeach si Sara Duterte. Di ba? Tapos nagbaril-barilan na, nagkandarapan na, iba, kung ano ng issue na nasa Senate Flix na tayo, di ba, meron ng quote-quote ng Bible araw-araw sa Facebook, hindi na nagpapasok, wala na napasa na batas, 700 million pesos ang winaldas na pera ng taong bayan for zero laws, zero resolutions, at hindi, di ba, pero tuloy-tuloy pa rin yung paggastos nitong Senado na pinakawalang kwenta under leadership ni Alan Peter, nag-iyak-iyak na, meron nag-high rocks na biglang pagod na, nagdadrama na, di ba, meron yung kung ano-anong video na nilabas ni Amy Marcos. Ang galing eh. Pero tandaan natin na all of these things are panlalanse. Para malanse tayo na iba na naman ang issue. Ang konteksto nito sa aking tingin, hindi lang naman si Marcolete. Sa aking palagay, ang isa sa konteksto niyang rally na yan dyan sa EDSA potentially is to prevent the impending impeachment. This is already set next week. Yeah. Diba? Yan eh. And sinubukan na nilang pigilan before, fourth week nga eh. Sabi ko nga, retake na ito eh. Nag-fail na yung institutions natin last year. Eh, this is already a retake. Sana naman mapasa natin with flying color. So I think, ang overall konteksto pa rin ito, impeachment, and Rodante Marcoleta is just another part of it. Pero the main part, I think, is of course the mobilization of, at ginawa na rin naman niya ng Iglesia ni Cristo before, mobilization to make sure na mag-muscle flex sila na pigilan yung impeachment. So I think ang konteksto niyan, impeachment pa rin. Ang konteksto pa rin nung kay Alan Peter Cayetano na nag-change siya ng Senate presidency, impeachment pa rin. Itong panggugulo lagi at kung ano mga pinagkikwento ng itong si Leandro Levistia na kung ano-ano na wala naman laging basis. Ang tawag ka na nga dyan, sobrang chismis boy. No? Hindi na ako naniniwala kung ano yung mga sinasabi niyan sa press conferences. Ayusin niya muna yung 24 billion niya na fine at wala siyang deliver kahit na isang watt no ng electricity na properly doon sa kanyang mga kontrata. Ayusin niya muna yon, no? But definitely, I think this is also related to the impeachment. They will try, kaya kailangan manmanan natin ng maayos ito. Gusto ko lang rin sabihin alam mo kung iba siguro yan, kung mga the usual suspect yan na mga aktivista, pag walang permit, dinidisperse eh. Correct. Alam mo, 'di ba? Kaya nga napakamaingat ng mga aktivista kahit nga kami sa Tindig Pilipinas no? Moderate na nga kami. Lagi kami kumukuha ng permit, hindi namin kasi gustong bastusin yung taong bayan. Gusto namin silang warningan in advance. Gusto namin i-allow yung gobyerno na mag-prepare ng logistics para ma-make sure that everyone is safe. Hindi yung at the wee hours of the night at 4 a.m. biglang dadagsa yung mga tao, kumpleto yung mga bus at ihahara yung mga bus. Siguro pag si Dino De Leon nag-park ng kotse niya sa EDSA, baka ito kaagad. Di ba? Ito kaagad eh. Hindi na din. No? He's the attorney, di ba? Ito po siya din. Doon na hinarang Okay, I para remember. inconvenience delivery yung taong bayan. Nagtataka lang ako bakit hindi kaagad ito, no? So at the very least, kung they have the right to peaceably assemble, pero dapat siguro hindi ganyang degree of inconvenience at yung mga sinarang nilang mga sasakyan doon, at the very least the state has the right to na makuha, hatakin yung mga sasakyan na yan. Ito yung mga sasakyan na yan. Doon sila sa EDSA Shrine for all they want, no? Pero wag na sana man nilang harangan yung mga daanan ng tao, no? In-inconvenience talaga nila yung tao. Kaya kailangan nating pag-aralan kung papayagan ba natin to? Takot ba tayo? Ito kasi, and I wanna confront this question, no? Takot ba ang mga politiko? Takot ba ang gobyerno? Takot ba ang ating lipunan sa Iglesia ni Cristo? Is it because of the fact that they have block voting? And is it because they are muscle flexing na yung block voting nila may be a determinant sa mga local elections, di ba? At sa mga, even sa national elections? Or are we overstating their influence? Regardless, I think no religion, no group should hold the state hostage and the society hostage just because their whims and caprice are not being heeded to by the decision makers of society who are just merely implementing what the law says, no? So takot ba tayo sa Iglesia ni Cristo? Takot ba tayo pag nagtantrum sila? Takot ba tayo na baka kung sakasakali mga politiko natin ayaw silang i-call out
because baka matalo sila sa election, hindi sila endorso. Lagi na lang ba, every single time na pag may election tayo, magmamanikluhod tayo, hahalik tayo sa mga kamay nila at sisiguraduhin na makuha natin ang endorsement nila. At totoo ba yung mga akusasyon na ang hinihingi nila, let's say for example, mga positions sa gobyerno, at kung hindi, hindi tayo bobotohin, hindi sila bobotohin. Yan naman yung mga lagi natin kino-confront, di ba? And lagi na lang na minamuscle flex ng Iglesia ni Cristo itong block voting na to. And I will dare use the term, it is being weaponized against politicians to prevent them from doing their sworn obligation and mandate pursuant to our laws and our constitutions. Oh, wow, very interesting na take. Now, I remember, yes, this is Attorney Dino De Leon po pala, no? Nasabi niya rin po pala yung pangalan niya kanina. But anyway, so yes, I am aware mga ka-U3 of the rally that happened dito po sa EDSA or prayer rally siguro. Pero meron naman po sigurong permit, no? Itong pong kanilang nagawa. Dahil kung hindi naman po siguro, dapat sila ay na-disperse. Pero interesting po yung, kumbaga, tinapon na question dito ni Attorney Dino. Natakot ba ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo? Takot ba tayo? And I would say, maybe the politicians, they would feel that way. And sabi nga ni Attorney Dino dito, na 'di ba, takot sila na malamang mabawasan sila ng boto, hindi na sila susuportahan dahil alam naman po natin yan na known po ang Iglesia ni Cristo sa pagkakaroon ng block voting. It's a logical question. Totoo ba na binibigyan ng mga posisyon ang members ng Iglesia ni Cristo kapag tinupad nila yung kanilang promise na bibigyan ng winning votes, no? Itong particular na politician, especially sa national level, mga ka-U3? And for sure, the answer there would be no, coming from the INC side. But then again, with such a very strong political power, so ilan lang naman ang posibleng mga options niyan. It's either it's really true that the church does not receive any money or gets back any favors, zero, or they do. And one thing, however, is true. Marami sa ating mga politiko ang gagawin ang lahat para lamang manalo. So we know what they're capable of doing just for them to secure a political position, mga ka-U3. Kahilan tayo magpapa-hostage sa ganitong klaseng organisasyon. And I hope, no, sabi ko nga kanina, graduate itong si Marcoleta sa Plunder, sana graduate na tayo sa ganitong kalakaran. Ang sagot ko lang dyan sa iyo, Attorney Dino, boom! Nadali mo. Ano naman tingin niyo rin sa pagkilos na ito? Hindi naman siya unexpected dahil several weeks ago, sinabi na ni Boyeng Remulla na using yung sariling mga sinabi ni Marcoleta ay kakasuhan siya ng plunder. So, hindi unexpected. Kaya, syempre, yung kanyang mga kaalyado, kasama niya sa simbahan niya, yan, naghahanda na. No? Dahil parang, yun naman ang okay dito kay Boyeng, ina-announce yung plano. So, that was several weeks ago. Tapos, last week, lalo na, diniinan niya na... This week, lalabas. Lalabas na. Tapos, kahapon, sinabi niya, this week. No? So, marami ng build up, no? Patindi na ng patindi yung build up. Kaya syempre naghahanda na rin sila. Kaya nung sinabi nila na ito ay biglaan, no? Parang lightning rally nila Barry nung mga bata sila. Yung biglaan rally. Diba? Parang hirap na maniwala na yung bus. Lightning konti lang. Hindi, saka yung bus galing sa mga probinsya, no, ay parang kanina lang pinagpasyahan. Diba? Kanina lang yung mga backpack pa no? Yun yung medyo nakakatawa. No? Yun yung medyo nakakatawa. Tapos, yun nga, yung statement nila kanina na hindi naman sila tutol, no? Sa hustisya, tutol lang sila sa pagbaliktad ng batas. Diba? Talagang punong-puno ng self-righteousness. Pagbaluktot siya yung term Pagbaluktot ba? Oo, yung pagbaluktot ba? Pagbaliktad. Akala ko pagbaliktad. No? Pagbaliktad. Anyway, yun ang sinasabi nila. No? Kaya, pero ito yung lagi sinasabi ni Alan, di ba? Yung whataboutism. Bakit yung iba? What about them? Lagi, yun yung paulit-ulit din ang sinasabi. Di ba? Pero nakalimutan na merong basihan itong kaso ni Marcoleta. Bagaman, again, inulit na naman nila na paano magkakaroon ng plunder na hindi naman
kinuha sa kaban ng bayan. So ito pong idea ng church meddling with the political na mga affairs, isa na yan sa mga pinakamatagal na mga debate topics na lagi tayong kino-convert dito sa ating bansa. And I remember, nabigyan na rin po natin yan ng reaction ng isang debate po noon. Noon pa, matagal na, 2000s pa po yun na debate sa GMA7 na debate with Mare at Pare, mga kayuti. So hopefully you can also watch that about churches endorsing someone. But anyway, let's continue. Diba? Mismo ang COMELEC, sinabi na walang batayan itong campaign contribution na ito para kasuhan. Diba? Ano, magkaiba yun? Magkaiba yun? Actually, sa sinabi nila, tinatali nila yung sarili nila sa sarili nilang argumento. Diba? Parang binibigti mo yung sarili mo diba? Kung titirad-tirarin mo yung kanilang argumento. Kaya siguro yun muna na hindi naman to unexpected. Yung rally. Ako, sa totoo lang, wala naman akong issue na mag-rally sila kung gusto nila mag-rally. Diba? Parang libre naman yung maniwala ka sa mali. Pero kung talagang tingin nila, imbes na katangahan ni Senator Marcoleta ang naglaglag sa kanya sa pwestong ito, ay diba talagang merong some kind of conspiracy dito at hindi lang, diba, mahina siya, kaya siya napunta dito sa sitwasyong ito. Kasi sa kanila naman yun Pero ang punto ko dyan, at ito kasi, sorry meron akong personal na inis Kasi meron akong show kanina 9 o'clock. Hindi ako dumating sa sobrang traffic. Grabe. Kasi isang oras akong trap dyan sa ilalim ng Cabias flyover. Ang lalim ng hugot pala nito. Grabe. Isa-inis ako Diba? So diba, ang ako naman sige, magreklamo kayo kung gusto nyo, karapatan nyo yan. Magsabi kayo ng gusto nyo, opinion nyo yan, karapatan nyo yan. Pero diba, sumunod naman tayo sa patakaran. Pag tayo, nag-arally tayo, ang bait na nga natin kumukuha tayo lagi ng permit. Diba? Nakikipag-coordinate tayo sa police para meron traffic plan. Para nga iwasan precisely yung nangyari kanina. Diba? Libo-libong mga taong wala naman. Ang gusto lang ay makapasok ng maayos sa trabaho. So na-disturbo na abala. Naperwisyo kanina naabale. At ito pa, bukang sadya kasing hinarangan Hindi lang naman mga tao yung lumabas sa kalsada Meron talagang, kanina, di ba, kinaladkad ng MMDA yung isang bus doon na talagang bus. Kinalander talaga doon sa gitna. So di ba, ang intention talaga, guluhin yung mga tao. At para sa akin naman, yun naman yung mali Teka, may tanong ko. Sige. Pwede bang panagutin yung pamunuan ng iglesia dyan dahil sa nangyari na yan? Well, una, yung violation ng BP 880 yan. Kasi sa ilalim ng BP 880, kailangan mong mag-apply for a permit at least 5 working days bago yung scheduled rally. Okay. At kung mag-occupy ka ng kahit na anong public thoroughfare, kalsada, kailangan mong makipag-coordinate doon sa police, local traffic, government at sa police para nga meron kayong traffic plan. Kasi ang ideya dito, may karapatan tayong lahat na mag-rally, magpahayag ng ating mga damdamin, ating mga opinion. Pero hindi naman dapat yan lumalabag sa karapatan ng mga taong wala sa rally na yon na maagrabyado sila at maperwisyo sila nitong pag-aharang natin sa kalsada. So ito po, naging topic na yung rally nga po na ginawa ng INC. So mga members po ng INC, ano po bang nangyari sa rally na ito? Ito po ba ay show of support sa kanino po ba? Kay Vice President Sara Duterte? Against ba ito? Kay BBM? Ito po ba ay suporta para kay Senator Marcoleta? Dahil sila ay naniniwala na ang kanilang co-member, ang kanilang kamiyembro ng INC na si Mr. Marcoleta nga ay naagrabyado. Siya talagang naging biktima dito. Ganun po ba mga ka-U3? And this is also very interesting kasi kung titingnan nyo naman po, ito pong makeup ng ating Senado, may mga mga religious affiliations po yan So dahil very divisive itong magiging impeachment trial ni Vice President Duterte next week, so mapuput into scrutiny ito pong mga members ng Senado. Meron pa dyan from JIL, di ba? Si Mr. Joel Villanueva. So I wonder, ano rin po ang nakikitang perspective dito, at push ng church, meron bang sariling agenda yung mga churches or they are just standing
up for what is right, mga ka-youth. Although, of course, now that I think about it, I think it is also widely publicized na inendorso, di ba po, ng INC. Both, I think, si Vice President Sara Duterte at si Bongbong Marcos. So, is it a way of showing to the people that yung aming inendorso dati na si Bongbong Marcos ay pinapakita namin na ayaw namin ang kanyang ginagawa despite the fact that we believed in him, during the campaign, something like that. So, please comment below, lalong-lalo na po sa mga members po ng INC. So, let's continue. Lang naman yun ganun kasimple eh. Hindi naman bawal, hindi naman... Pero mapangahas na panagutin yung liderato ng iglesia. Yun Dahil na. sa yan. Ito nga, binigyan na sila ng ano, di ba, ng permit hanggang bukas. Bigla nagka-permit. Starting bukas. Yun yung binigyan Mali ng nga permit. Mali nga yun 8 dahil a.m. dapat 5 days before 5 days before dapat yung application eh. So hindi ko alam kung Pwede pala to anong follow basis yung- nila dyan. Oo, pwede pala yung ganun, To di ba? follow. Pero Alam mo, yun. before than that, Sige. Senedo, anong nakikita niyang endgame dito? Kasi alam naman natin na this is not just all about Rodante Marcoleta. Ano bang endgame nila rito? Dito rally na ito. Titignan mo yung continuum eh. Diba? Sabi nga dun sa statement na iglesia, no? Ang ginawa nilang jumping point, yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Marcoleta. Yun ang ginawa nilang jumping point do sa statement nila defending Marcoleta. Ibig sabihin, yung recent Senate control? crisis ay bahagi nitong naratibong ito. Doon nangyari yung injustice na ginawa kay Marcoleta. Pagiging head ng Blue Ribbon dahil gusto niya i-expose yung katiwalian, yung pinakamalaking katiwalian sa ating kasaysayan. So doon, di ba? Tapos umabot tayo ngayon dito. Pero clarificatory question. Ito ba yung Blue Ribbon na pinamunuan niya na gusto niyang bigyan ng immunity yung mga diskaya? Tama ba? Ito ba yun? Exactly. Okay. Yes. Sorry Diba? Pero malinaw lang. Oo. Yun. Yung sabi ni Ping Lacson ay parang ikaw yung abogado ng diskaya. No? May tinanggap ka ba? Hindi naman. Hindi obvious. Eh, Talaga. parang may tinanggap ka. Alam mo naman si Ping, ganun ka diretso, di ba? Oo. Yun yung jumping point. Tapos umabot na ngayon dito na sabi nga ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo, kahit makulong si Marcoleta, ipagpapatuloy namin, ipaglaban, no? Ipaglaban yung kawalan ng katarungan para do sa pagnanakaw sa ating mga kababayan, di ba? Okay naman. Baka nga kami palibari, sumama pa doon sa paglaban sa Pero, kailangan pa rin kulong si Marcoleta. Tama. Okay naman. Pero ipaglalaban pa rin nila. Ipaglalaban din naman natin. Paglalaban din naman natin yung katiwalian. Actually, yun nga yung binabanatan natin nito mga nakaraang mga buwan na taon eh. Yung katiwalian na ginawa ng iba pa. Halimbawa, yung mga contractors, bakit 0.5% lamang doon sa 15 na major contractors na pinangalanan ng presidente ang nakukulong? Hindi nga isa eh. Doon sa 15, 0.5, isang diskaya lang eh. So ano na nangyari doon sa iba? Diba? Tapos yung mga tao sa gobyerno, nag-iisang cabinet secretary na nakasuhan, gagawin pang state witness. Sino na yung tao sa gobyerno ang isasama mo? Ilang congressman ba? Yung sabi nila na involved dito, 6 na po. Ni isa, wala pa naman nakakasuhan na nakakulo, maliban kay Saldico. So, ibig sabihin, kasama nila tayo, babanatan natin, hindi natin kakalimutan yan, tutugisin natin. Pero, yung una nila sinabi, kahit makulong si Marcoleta, yun yung mahalaga sa akin. Yung makulong muna. Pero, kaya continuum, dahil going into Monday, merong impeachment. Ibig sabihin, pag hindi gusto nila, yung posibilidad, itutuloy nila ito hanggang next week. Diba? Dahil nagdadatigan pa lang ngayon galing sa mga probinsya yung Pero mga sasama so itutuloy nila ito next week at alam mo naman, sabi nga ni Jing Paras at saka ni Caselis kanina ay Vice President, handa ka lang. Handa ka na. Baka ikaw ang pupunta. Diba? That's clearly may plano. Diba? May plano na palitan yung nakaupong presidente. At least yung mga ilang bahagi nitong mga sumasama sa pulong na ito. Kaya the plot thickens. Yung tanong ni Christian kanina, na saan ba ito dadalhin?
parang hindi naman ganun ka-obvious. Ang hirap hulaan kasi eh. Ang hirap hulaan. Lalo Oo, nag-lockdown. diba? Ang tanong, does Marcos Jr. have what it takes to ward off this latest challenge? Well, ang indications lang, una, tutuloy siya bukas Sa Canada. sa Canada. Which means ang kanyang mensahe, hindi to threat. Hindi siya Hindi to bothered. threat. Oo, hindi siya threat. No? Ikalawa, ay kanina, medyo sinusubukan ng i-contain, itabi na yung mga realista papunta para hindi makapag-cause ng traffic. Ibig sabihin, hindi nila to basta-basta ito-tolerate. No? Ang test dyan bukas. Paano bukas darating yung bulto? No? Kakayanin ba nila yan i-contain? No? Yun yung ikalawa. Ikatlo, ang balita ko ay nagpaabot na hindi kami aatras dito. Hindi namin iaatras yung kaso ni Marcoleta. No, hindi iaatras. May ganung mensahe. Kaya for now, hindi ko alam next week. Pero for now, mukhang hindi sila papayag na aatras sila ng aatras na magiging lame duck na sila forever. Paano nila nakataya rito eh? Magiging Ano lame duck. No? Yun yung Tsaka, nakataya. Ano naman mukha iharap ng Ombudsman Boying Remulla kung hindi niya itutuloy? Oo. Hindi siya binanggit. Hindi, tsaka actually kasi kung aatras nila yung kay Marcoleta at this point, bukod sa nagmumukha silang mahina, parang inamin nila na wala palang batayan yan. Na pwedeng i-atras at will. Na ano lang yan, discretion lang ng ombudsman kung magpapail o hindi. Diba? Yun yung point eh. Kung ang posisyon, at ako, anlinaw naman. Meron naman basehan. Siya mismo nagsabi. Umiikot nga uli yung recording nung programa kung saan inamin niya eh. Na tinanggap niya yung 75 million. Ang linaw pa, no? Ang ganda na enunciation. May mga kaibigan ako. Diba? May mga kaibigan tayo na nagbibigay sa akin ng pera. Amin na amin eh. Para magmumukha na, wala nang credibility at all ang ating law enforcement at justice community. Kung i-atras nila at this point. At, di ba? Ang samang president nun. Isipin mo, basta pala, kahit sino pala may kaibigan na kaya ng rally, pwede ka ng absuelto eh. Di ba? Yun eh. Wala na tayong batas dito sa bansa ito. Di ba? Sa kailangan nila, Barry, yung sinasabi nila, na hindi naman plunder. Hindi naman plunder. Yung indirect bribery na mahigit 50 million. Inamin nila. No? Parang sinabi nila, totoo pala, tama pala sila. Pero ito para lang malinaw yung plunder. Yung nakikita ko kasing paulit-ulit na yung video na ng mga rallyista na 'di ba sinasabi nila, imposible, hindi pwedeng maging plunder kasi hindi naman galing sa kaban ng bayan. Wala pong requirement sa plunder law na galing sa kaban ng bayan. Sa In fact, malinaw. Ilgatan lang. Section 1D, paragraph 2 na ang pagtanggap ng gift, regalo, by reason of public office ay bilang sa mga acts na pwedeng makonsider as part of plunder. In fact, nung kaso ni dating Pangulong Erap Estrada, di ba ang isang aligasyon sa kanya doon, yung tumanggap siya ng mga kickback galing sa mga weteng operator. Hindi naman galing sa kaban ng bayan yun eh. Correct. Diba? Pribadong pera yun, private, galing sa illegal na operasyon, Tama. suhol. Bilang yun sa plunder. So, kalokohan yung hindi porke nanggaling sa private hindi na plunder. Mali yun. Basahin niyo yung plunder law. Ang problema kasi minsan, hindi naman nagbabasa ng batas daming alam eh. Ang problema sa propaganda, hindi naman kailangan tama yung sinasabi. Ayun na nga. Lalo kung mga katulad ni Alan Peter Cayetano. Diba? So, Christian, kung abogado ka, dapat man lang may minimum, di ba? Katulad ng hinamon mo si Justice Carpio, nakakasuha mo ng treason. Wala namang treason kung hindi gera. So sa Justice Carpio, still student, alam yan eh. No? Tapos ngayon naman, sabihin mo, hindi plunder yan. Dahil wala namang kinuha sa kaban ng bayan. Parang masyado mo naman nilulubog yung sarili mo. Pero syempre po mga ka-youth, isa po sa mga magiging question yan for sure is yung timing of all these. So unless kung na-declare ni Mr. Marcoleta just recently, no, or maybe bago lang natapos yung investigation ng ombudsman, usually ano ba yan? Field Investigative Unit or something, no? Yan po kasi sila ang usually na in charge niyan eh.
only then could they pursue itong pagpa-file nga ng case ng plunder. Pero I'm very sure sa perspective ng INC, and hindi lamang sa INC siguro, pati supporters na rin ni Senator Marcoleta, is bakit ngayon? So is it because, yun nga po nakita kanina na reason, is it because of him being a member ng Blue Ribbon Committee na kumbaga nag-iimbestiga ng flood control project dati? Or is it because of him being a sure supporter of Vice President Sara Duterte? So hindi rin po maiwasan na may political color mga ka-U3, So ano po masasabi nyo dyan? But anyway, sinasabi dito ni Mr. Llamas, ito pong nasa screen natin. And the other one was Attorney Barry, that they wanted him, Marcoleta, to be jailed because of plunder. And non-bailable po yan mga ka-U3. So anyway, let's continue. Na para kang hindi abogado. Parang may gusto kayo paniwatig Parang may gusto kayo paniwatig. Actually, iniisip ko yung plunder case na yan kay Senator Marcoleta. Natatawa ako kasi originally, ang kaso lang naman dapat misfiling sa SOSE. Hindi niya dineclare sa SOSE niya yung mga donors na nagbigay ng 75 million. Okay. Ngayon, maski inamin na niya yun, nagkamali ako, etc. Parang fine lang ang nun ang consequence nun Mas lumala. Tapos i-correct mo yung SOSE mo. Pero dahil iniwasan niya yun, sabi niya, hindi ko kailangan i-declare yan. Kasi binigay sa akin yan, hindi pa start ng election campaign. Binigay lang ngayon, hindi nga campaign contribution, indirect bribery naman. Kasi, ano ang dahilan? Bakit ang isang congressman tumatanggap ng 75 million pesos? Correct. na gift na ang kanyang declared na salin 51 million lang. Ibig sabihin, 144% ng kanyang net worth tinanggap niya bilang gift. Diba? Hindi na yan hindi na yan binigyan ka ng ng medyas Diba? Para sa birthday mo O binigyan ka ng ballpen, dati ba magandang pen Diba? Yan, regalo ka, happy birthday ko. Binigyan ka 75 million. sabi pa ni Magdefensor, hindi naman ako nakinabang sa binigay namin na yan Kaya walang kaso yan. Kahit pinakamagaling na abogado, hindi mag-i-stick yan, sabi ni Magdefensor. Dahil nga daw, hindi naman isa pa. Di ba? Kaya siguro sabi ni Alan Peter kanina, yung kanyang L sign, loser. Actually, wala naman talaga magiging problema sa Senator Marcoleta kung hindi niya binuka yung bibig niya. Sa totoo lang. Hindi na, siya nag-volunteer information Ang tawag doon, karma. Okay, mga ka-youthies, dyan po nagtatapos. Ito pong ating video reaction sa dalawang videos ni Christian Esguerra. And the first one, of course, was about the rally, And number 2 is yung updates nga at kung bakit nagkaroon ng ganitong kaso so far, ng plunder case nga laban kay Senator Marcoleta. So hindi ko na po maulit lahat dahil I made the interjections as I was watching the video in real time. Pero ang tanong ko po, how much power really does a church have para mapahinto ang isang impeachment trial? So, sapat na ba yung sinasabi nila quote-unquote na panggugulo, pangaharang sa EDSA para masabi natin na dahil maraming tao ang kumbaga hindi sumasang-ayon dito sa political move na ito, so isa-stop na lang natin? Ganun po ba ang mangyayari? Ganun po ba ang kayang magawa ng Iglesia ni Cristo, mga ka-youthy? Or on the other hand, this is just a show of force coming from their side in support of an INC member like Mr. Marcoleta, and also in their point, standing up for what has been happening sa leadership ni BBM, for example. Or this is just a show of disgust coming from the INC brethren and the supporters of Marcoleta na unfair ang nangyayari na pamumulitika at kumbaga political na pag-atake sa kanya. So as mentioned kanina, mga ka-U3, so it's all about timing. E makikita natin na in a way, this is politically motivated. Yun po yung pagtingin ko dyan. Dahil nga tinitingnan na isang supporter si Marcoleta, and if it is true that he publicly declared, that he publicly mentioned ito pong 75 million daw po na kanyang natanggap na congressman pa lamang siya, I would say also that's quite unfortunate dahil kung ito man ay totoo, di ba parang huli ang isang isda sa kanyang bibig, nabingwit yung kanyang bibig, something like that. But anyway, mga ka-U3, as mentioned, so hindi po ako ganun ka-well-versed sa mga political po na mga pag-uusap dahil nga po, hindi na ako ganun ka-updated. So all what they're saying here is very new po para sa akin. So please comment below kung meron po ako na miss out ng mga information. But one thing is sure, I think matatapos na yung rally ng INC, and then I don't think na hindi magsa-start next week ang impeachment case
po. So please comment below, what do you guys think? Let us make the comment section interactive. Watch the video over there, playlist over here. Kung hindi ka pa subscribe, you can click subscribe, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye! See you later!